Binulabog ng mga sunod-sunod na pananakot ang ilang mga school dito sa Aklan. Ang mga chat message nagmula sa phishing account sa Facebook. Nagdulot ng matinding takot sa mga estudyante ang insidente. Abala naman ang dulot nito sa mga ahensya ng gobyerno at mga kapulisan. Ang unang insidente nasundan pa at wala noong nahuhuling sospek. Pero lingid sa kaalaman ng publiko at ng sospek, masinsilang iniimbestigahan ng Kalibo Police Station ang pangyayari. Na mga ganyan na pangyayari, pero sabi ng mga tao, nagsabi parang walang naging aksyon, no? Yes, opo, hindi nila nakikita, hindi visible yung aksyon. Pero sir, paano po yan na-locate, sir? Yes, actually po, yun nga po yung isa sa mga sinasabi natin noon nung kasagsagan ng mga sunod-sunod mga bomb threat, especially sa Kalibo, na medyo talagang matagal din yung pag-process natin concerning na hindi lang po isang agency, hindi lang po isang ibang, kumbaga hindi lang isang agency yung kailangan nating puntahan, kundi marami po for us to determine and makakuha tayo ng mga pieces of evidence na magkukunik po doon. Like for example po yung pagkuha natin ng data sa telecommunication, pag-confirm if registered yun, mga ganun po. So it takes time din po para sa atin. However, sabi ko nga po, yun yung sinasabi namin, darating time, yung time na yun na malalaman din namin kung sino yung nasa likod ng mga bomb threat na yun, which is yun na po yung isa sa mga result natin ngayon. Hanggang sa natuntun nila ang pinagmula ng post at ang ginamit nitong cellphone. Ito ay nagmula sa lugar na ito sa Tangalan, Aklan. April 2026 sa bisa ng warrant, na-recover ang cellphone sa isang vlogger na nagngangalang Van Aldwin. Itinanggi noon ni Van Aldwin na sa kanya ang cellphone. Napulot lang raw ito habang nagbibenta siya ng ice cream. Samantala, nitong August 12, 2026, lumabas naman ang warrant of arrest laban sa vlogger. August 13 ng hapon, na-aresto siya ng mga kapulisan. Iya kami mo karon pag serbihon kimo dayon na ra gyud panaog nga warrant of arrest kayang adlaw itaton nga branch 3 RTC yes Kalibo Aklan. Ikaw baga si Van Aldwin Vargas Sukaw. Ikaw? Okay. Kapag basahon ko kung ano ron mga nakasugod di karo sa dayon na nga warrant of arrest ha. Title, People of the Philippines versus Van Aldwin Vargas Sukaw, warrant of arrest for criminal case number 18739 for violation of Section 1 of Presidential Decree number 1727 in relation to Section 6 of RA 10175 or the Anti-Cybercrime Law. Warrant of arrest to any officer of the law. You are hereby commanded to arrest Van Aldwin Vargas Sukaw, Kaura, who is said to be found at or in Barangay Andagaw, Kalibo Aklan or elsewhere, kung bisan siin, and who has been charged before me with the offense of violation of Section 1 of Presidential Decree number 1727 in relation to Section 6 of RA 10175 and bring him forthwith before me to be dealt with according to law. Basahon ko ro pangayong sentence daya mo piyansa. The bail for the release of the accused in this case is fixed at 72,000 for the said offense. 72,000 imong piyansa which may be furnished by the accused or advancement in the form of corporate surety, property bond, cash deposit, or recognizance to guarantee his appearance
before this court as required under the conditions specified in Section 2 of Rule 114 of the Rules of Court. You are required to use at least one body-worn camera and one alternative recording device or a minimum of 2 devices or such number as may be necessary to capture and record the relevant incidents in the execution of this warrant pursuant to the rules on the use of body-worn cameras in the execution of warrants issued by the Supreme Court and which became effective on August 1, 2021. Given under my hand and seal this August 12, 2026 at Kalibo, Aklan, signed by Honorable Judge Benvenido P. Barrios Jr., Presiding Judge of Branch 3, Regional Trial Court, 6th Judicial Region of Kalibo, Aklan. Naintindihan mo, dahil na ra, akong ibasa. So mo karon, ikaw may kinutarang sa pag-i-post na ni mo gahambal, magamit, pabor man kimo bisang sinong gabi sa Pilipinas. May kinutarang ka man sa pagpilit ni mo independente ni mo nga abogado. Ag kung hindi ikaw kasarang, pagkatawag kat gobyerno, it's ang bilog. Doon nato niya, Public Police Office or Dupaw. May kinutarang ka man nga magpili ni mo independente nga doktor nga mag-examine sa imong gawas. Ag hindi ka magkasal, pagkatawag kat gobyerno. So naintindihan ni mo imong kabatarong. Ag pag-aresto na kung ikaw sa bisa itaya nga warrant of arrest. Ha? Di. Ikaw na isang tayo. Ano lang, tara ba na? Kilaga na Kilaga. Ako isip. Isang tayo. Picture na Ano, tara ba na? Picture. Ma'am, Picture, ma'am. Hindi mo naman niya pusa sa. Lo, picture nila. Hindi mo tulog. Ako si Police Corporal Ruben Delgado. Asang bilog nga gabuhat kita pang ERD recording. Tahasan ng inamin ng suspect na siya nga ang nasa likod ng mga pananakot. Makasama natin ngayon itong na-aresto dahil sa bomb threat. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po. Opo. Itong pagkahuli sa iyo, anong nangyari po dito? Saan nagugat itong pananakot mo po? Pagkahuli na-trace yung cellphone ko, nakitaan doon na yung name ko is yung ginagamit kong pang bomb threat is dummy account. Yun na-trace ng mga pulis. So aminado ka na ikaw po yung nasa likod ng mga bomb threat na yan dito sa Aklan? Anong mga particular na mga ginawa mo? Yun bang anong school ang kasi marami to dito sa marami itong pangyayari na ito dito sa mga school sa Aklan, di ba? Ano dito ang mga inaamin mo po? Bale yung na-bomb threat ko lang is ano lang, yung Aklan Learning lang. Yung sa iba, Hindi wala na po. Yung Aklan Learning na po talaga. Anong ginawa mo noon sa Aklan Learning School? Yun pa po, napindot ko yung page niya tapos nag-send ako ng mga nakakatakot na sulat. Yun, na-post ko. So nabasa nila. Tinan sila yung klase nung time na yon. Okay, tapos tinirace, ikaw ang pinagmulan. Bakit mo naman to ginagawa itong ganito? Trippings lang po. Trippings lang. May galit ka ba sa mga sa school? Wala naman po. Trippings lang po talaga. Di po ba vlogger din ikaw? Nakikita kita sa mga video nila Jonas, ganun. Member po ako ng Aklan Vlogger. Association. Oo. So ito ba, ginawa mo ito, parang naging content mo rin itong pananakot na ito? Ay, hindi sir. Hindi. So anong masasabi mo nito ngayon na nahuli ka? Yun, naano ngayon sa sarili ko na parang naano rin yung sarili ko na ba't ko ginawa nung mga bagay na yun. Nagsisisi ako. Nagsisisi ka. Oo. At inaamin mo na ikaw talaga sa likod ditong mga bomb threat na ito. Okay, oo. Pero nung una, anong naging reaction mo na ayun, yung tripping mo is naging epektibo na kumbaga lahat ng mga yung klase na na antala. So parang naisip mo siguro anong naisip mo noon time na yon? Wala, nang ginawa ko lang yun po, try lang.
Tapos pag-try ko is ngayon na nangyari na may pumunta na SWAT, police. So pagdating sa bahay is na search warrant ako. Na-search, di ba yung una nakapunta kami dati yung sinearch yung cellphone mo dahil na-trace nila. Tapos ito ngayon, ikaw na mismo yung subject ng search warrant. Ikaw na, oo. Magkano ang piyansa mo? 72,000 pero may ano naman ako, may indigency. Kaya 10,000 na lang. Baka uulit ka na naman. Hindi na po. Okay. Ano ang mensahe mo sa iba pang mga tao na gumagawa nito? Dahil mayroon pa rin na hindi pa rin na-trace sila Anong masabi mo po sa kanila? Masasabi ko lang, kung gumagawa kayo ng ganyan, magpakita na kayo. Kasi ako nagsisisi na ako sa sarili ko na ako yung dinampot. Pero ako rin may gawa nung krimen na yun na bomb threat. Ayun. Sige. Maraming salamat sa oras na ibinigay sa amin. Okay lang ba na maipakita ang larawan mo sa... Okay lang? Hindi na natin i-blur? Hindi na po. Okay. Sige. Salamat po. Thank you po.